Tatunghayan po natin ang panayam ng ating kasamang si Emil Carion. Emil, magandang umaga. Magandang umaga at maraming salamat sa iyo, Vivian. Ngayong umaga tayo po ay pinalad na binisita ng mga ating resource persons na talaga namang panalaman natin dito ang issue at magiging maliwanag sa atin itong issue ng aksidente at ang mga motorista sa kalsada na itong bago lang ay nagkaroon nga ng sitwasyon. Sir, magandang umaga po. Si Sir Bert Swansing siya po ang Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership. Bukod sa nung siya po ay naupo sa government agency ay hinawakan niya pareho ang LTO at LTFRB magkasunod, sir. Good morning po. Magandang umaga, Emil. Magandang umaga sa mga nanonood sa ating programa. At ang mga matataas pong opisyales ng Stop and Go Coalition, si Mr. June Magno, Magandang umaga sa iyo, Emil, at magandang umaga sa ating mga tagapanood. at si Ginoong Tonton Inopiques. Good morning, sir. Magandang umaga mga idol. Yes, sir. Sir, napakainit po ng usapin. Siguro, simulan natin kay Ginoong Bert Swansing. Ano po ba talaga ang dapat baguhin? Yung hardware, yung software, yung pag-iisip, yung ugali ng mga nasa kalsada, ng mga motorista? Matagal lang napag-aralan yung bagay na yan, bago pa man ang panahon ni Presidente Gloria Arroyo. Meron mga pag-aaral na ginawa. At ang pinag-uugatan ng mga ang sanhi ng sakuna dito sa ating lansangan is yung bad driving habits. Yun. So, ibig sabihin, dun mismo sa bagay, yun ang may hawak ng manibela at pumipihit ng silinyador. Pumipihit ng silinyador. Ayun, maapak ng silinyador. Makikita natin yan sa ating kakalsadahan. Yung ugali ng marami sa ating mga kababayan na nagmimistulang asphalt jungle ang ating lansangan. At alam naman natin na pag sinabing jungle, isa lang batas ang umiiral dyan. Batas ng sikmura. Batas na sikmura. Either kakainin kita o akong kakainin mo. Ay, yung asphalt jungle, napakaganda yan. Maya-maya po balikan natin. Sa transport group naman po, si Mr. June Magno, ang sabi ninyo ay talagang hindi sapat ang pagkakansela o pagsususpend ng prangkisa. Alam mo, Emil, maraming factors kasi ang pinagmumula ng problema ngayon. Una nga, yung mga hindi na didisiplina ng driver. Una yun. Pangalawa, yung poor maintenance ng ating mga buses. Alam mo, yung mga non-aircon nakikita mo sa daan yan, talaga naman nagliliparan yan eh. Talaga matatakot ka dyan pag nasabayan mo niya. Kasi biktima kami yan sa EDSA, saka sa Commonwealth. Maraming factor eh. Una nga, yung hindi pagdisiplina sa mga driver. Siguro, ayaw ko lang, kaya Asika Sosing, kung dapat yung mga driver talaga, bago mo issue ng lisensya, magkaroon ito talaga ng seminar o talaga yung mga traffic sign, everything, Dapat yan, tinitingnan ng ating gobyerno na bago i-issue ang lisensya, hindi yung pagpasok mo doon sa pagkuha ng lisensya, drug test lang, okay na. Yun ang nagiging problema rin natin eh. Nationwide po ang inyong membership, Ginoong Tonton. Sa iba ring bang key cities nationwide, ay ganito rin ang nararamdaman ng inyong mga miyembro na dapat talagang mas matindi ang parusa sa mga ganitong pagkakataon? Bukod dun sa mabigat na parusa, karamihan kasi sa amin, we are in agreement na siguro panahon na we go back to the basics. Nabanggit nga ni kagalang-galang Asik Swansing kanina, driving habits siguro we're spousing na yung talagang no-nonsense na driver education ang tutukan. Mabanggit ko lang kasama Emil, sa LTFRB, in fairness sa kanila, ang Region 1 under kay Director Glenn Saragosa at saka Region 4 kay Honorable Bob Piig, they conduct public utility driver seminars. Magandang move yun. Siguro kasama na rin na pinananawagan namin na mabigyan na ito ng kaukulang pansin, pondo, para magawa ito on a large. Nung nakita namin siya nung huli, hindi pa siya ganun kalaki ang scope, regional pa siya. Siguro mabigyan ito ng pansin, mabigyan ito ng kaukulang pondo, mas maganda para sa atin.
Yun, no. At tayo po ipinalad din dito sa balitaan na bukod sa ating mga live studio guest ay nasa linya din po ng ating komunikasyon ang LTFRB Chairman Hines. Sir, Attorney Hines, magandang umaga po. Ano ang pinaka-latest po ng ating investigation at inyong mga balak dito sa nangyaring aksidente po nitong Don Mariano Bus Lines? Magandang umaga, Emil, at magandang umaga din sa iyong studio guest, ang ating magiting na dating chairman at LTO chief, si Bert Swansing, at ang aking idol, si Tonton. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang latest po natin ay parating na po ng unang batch ang Don Mariano doon sa inspeksyon na inuutos po natin para malaman ang roadworthiness ng kanilang mga sasakyan kahapon, at doon sa amin pong joint investigation inspection na ginawa at ng LTFRB ay out of the 40 units na in-inspect po ay 5 lamang ang nakapasa, at ang 35 po rito ay hindi po nakapasa sa standards ng LTO at ng LTFRB. Opo. Ibig sabihin, bago pa dumating itong inyong administrasyon, lumulusot na itong bus company na ito, Chairman? Totoo po yun, at maaaring pong naging ganun nga ang mga pangyayari ng mga nakaraan. Kaya ito pong ating bagong pamunuan sa LTFRB ay talaga naging stricto ho tayo ngayon, at itutuloy-tuloy po natin ito, lalong-lalo na po may panawagan ng may utos po ang Presidente sa amin na inspeksyonin lahat ng mga bus companies dahil nga sa malagim na pangyayari po na ito. Yes, Chairman. Alam ko po, napaka-busy nyo sa inyong mga ginagawa ngayon. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kabalitaan na nationwide ay nakamonitor sa atin? Kami po ay pinag-uutos ko ako sa lahat ng mga bus operators na iba yung pag-iingat. Sabihin po natin sa lahat sa ating at mga drivers na ang importante ay ang kapakanan, ang kasiguraduhan, at ang safety po ng mga passengers. Pangalawa na lamang po ang kita ng inyong mga kumpanya dito dahil kayo ay nasa pampublikong serbisyo. Unahin po natin ang mamamayan bago ang inyong mga kapakanan. Yun, maraming salamat po si Chairman Winston Hines ng LTFRB. Sir, SecGen Bert, nabanggit nyo kanina yung kung gusto nilang magmaneho ng higit sa 100, 130, huwag sila dito sa kalsada. Huwag dito sa kalsada. Pumunta sila sa Batangas Racing Circuit at doon nila subukan ang kanilang dibdib kung gaano ang itatagal ng kanilang dibdib sa pagpatakbo ng matulin. O kaya kung meron silang pera, pwede silang pumunta sa Germany, doon sa Nuremberg. No? Makakapagmaneho sila ng mga mamahaling kotse ron, mga matutuling sasakyan. Pero hindi sa public roads natin. Oo, kasi National President John Magno, ang may hawak kasi ng manibela, ang laki ng obligasyon eh. Hindi nyo ba sa mga miyembro nyo ito madalas o nire-remind? Ano po ba yung ginagawa nyong sistema? Sa aming hanay, sa aming grupo naman, kami hindi nagkukulang sa paalala sa aming mga miyembro. Hindi lang naman yan sa pagmamaneho, pati yung kanilang pag-uugali sa pag-entertain sa kanilang mga pasero. Lagi namin sinasabi yan. Pero ang isang importante pa rito, siguro tingnan natin yung MBIS natin. Kasi yung MBIS natin, wala kay ASEC Swansing kung ito ba'y nagpa-function nationwide. Ilan MBIS meron tayo? 11? 13? Pero ilan lang yung gumagana dito. Kasi yun ang nagiging problema natin nare-register natin ang sasakyan nang without proper inspection Kaya hindi mo alam kung ang preno ba nito, ganito. Tsaka yung sinasabi ni ASEC Swansing na yung ugali ng driver, sasampa sa sasakyan, hindi tingnan kung kalbo yung gulong niya. Hindi tinitingnan kung ang preno ba niya maayos. Ang iniisip lang niya, kailan lumabas ako ngayon, yun nga, sikmura kalaban mo rito. So, maraming bagay na dapat unahin At nabanggit din kanina, Sir SecGen Bert, hindi lang sa pag-iisip, yung hardware, pati yung infra, pati yung kalsada, pati yung mga directional signs, stoplights, ano po yung mga sinasabi niyo? Magkakasama yan, para magkaroon tayo ng isang ligtas na lansangan. No?
na dapat nandun lahat yan, yung maayos na kalsada, no, yung kumpleto sa mga road signs, no. Pero ang gusto ko patungkulan dito, no, yung kasi madalas nababanggit seminars, briefings, busog na busog yung ating mga drivers sa diyan, sa bagay na yan. Paalala lahat. Ang pagkukulang natin is yung papansin at yung pupuna, meaning yung enforcement. Yun ang katapat nun eh. Dapat nandoon yung enforcement para nakabantay. At dito sa Pilipinas, ang uubra no paraan is yung physical. Yung sanay ang Pilipino na hinahabol siya, hinuhuli siya. Kaysa yung sa CCTV tapos mag-aantay ka ng ilang panahon para punayin, ano? Dapat action kagad para mahinto siya sa kanyang masamang ugali na ginagawa. Mapapansin natin yan. Dito lang sa elliptical circle, makikita mo yung mga bus na Commonwealth. Paglabas niya ng Commonwealth, papasok siya sa elliptical circle, hahataw yan doon sa bandang kaliwa, sa inner lane. Yung bicycle lane, hahataw yan doon. Tapos pag malapit na roon sa East Avenue, saka naman siya hahataw ulit, pabalik doon sa papunta ng East Avenue. Hindi na niya inalintana yung mga sasakyan na nilagay niya sa panganib. Isa napapansin ko, nagre-react si Tonton, kailangan yata ng matindi shampoo ng mga driver kasi kung minsan pag nabangga, nagkakamot ng ulo eh. Ano ba yung ugali talaga na dapat baguhin? Ako madalas nagpapaandar ako ng maayos, biglang ikakat ka. Ano ba talaga? Bali, susundan ko na lang din yung sinabi ng dalawa kanina. Una si June, nabanggit nga niya kanina yung sa inspection system natin. Napag-usapan rin namin ni Honorable Idol kanina. Yung MBIS natin, siguro 7 ang functioning nationwide for 7 million registered vehicles. Parang hindi talaga kayang sundan. Siguro bigyan natin ng tuon yan. Doon naman sa sinasabi ni Idol, yung failure of enforcement, hindi rin yung paboritong linya niya eh. Tayo lang yata ang kaisa-isang bansa na ang batas negotiable. Joke only. Parang law is treated as a suggestion, not an order. Siguro yung ganong mindset, 'di ba? Samahan ng matibay na enforcement. At actually ano yan problema eh. It deserves solution. It has to have an answer. Yeah. Ang trajectory natin ngayon, wag nang maulit, 'di ba? Pati yung infra, pinag-uusapan nga yung barrier, paano nakatalon yung bus, baka masyadong mababa yung barrier. Anyways, wala kasi sa kompetensya namin yan eh. Pero all these things should be looked into. Okay. Yung mensahe niyo po, pasensya na at talagang kulang ating panahon na June Magno, National President. Stop and go. Well, ang ipapayo lang namin sa ating mga kasama sa kalsada, lalo na yung mga driver, sana isalang-alang natin yung buhay ng mga sakay natin pasahero. Dapat lahat ng ating ginagawa, pinag-iisipan natin bago natin gawin eh. Kakawawa naman yung mga pamilya ng mga namatayan eh. Diba? Magpapasko. Tsaka sana yung ating enforcement eh maging maayos na. Sana matulungan ng ating gobyerno yung problemang ito, matugunan. Section Bert, ang inyo po mensahe. Sa larangan naman po ng Philippine Global Road Safety Partnership, amin po palaging pinapaalala sa mga gumagamit ng kalsada, yung po ating mga driver at ganoon din po sa ating mga pedestrians na maggalangan po tayo. Mahalaga po na mapanatili natin ang kaayusan sa ating kalsada. Okay. Si Secretary General Bert Swansing, si Mr. June Magno at si Mr. Tonton Inupiques. Mga kaibigan, no nonsense po ang usapin at issue ng kalsada at ng mga motorista dahil hindi lang po yung nasa likod ng manibela, pati yung mga nasa likod ng may hawak ng manibela ay apektado. Stiffer penalties ang isa sa mga napag-usapan na mungkahi at ganoon din ang pagbabago ng pag-iisip at ng mga infrastructures. Pero paano kaya nating matutupad dito kung meron tayong utak na parang asphalt jungle ang mga kalsada ng Pilipinas? Siguro pwede lamang kung sumunod po tayo sa tuwid na daan sa mga kalsada natin. Yan po ang mga impormasyon at ating mga panayam ngayong umaga dito sa Balitaan.